malayo sa polusyon, at may magandang drainage system. Paghahanda ng lupa, linisin ang lupa mula sa mga damo at iba pang mga halaman. Paggawa ng pond, gumawa ng pond na may angkop na lalim, 1 hanggang 1.5 metro, at sukat na angkop sa bilang ng tilapia na iyong aalagaan. Paglalagay ng tubig, punan ang pond ng tubig at hayaang ma-stabilize ang temperatura ng tubig. 2. Pag-aalaga ng itlog. Pagkuha ng itlog, bumili ng mga itlog ng tilapia mula sa isang maaasahang supplier. Pag-iingat ng itlog, ilagay ang mga itlog sa isang incubator na may tamang temperatura at oxygenation. Pag-aalaga ng fry, kapag napisa na ang mga itlog, ilipat ang mga fry sa isang nursery pond na may mas malinis na tubig. 3. Pagpapakain ng fry. Pagpili ng pagkain, gumamit ng high-quality na pagkain para sa fry na may mataas na protina at iba pang mahahalagang sustansya. Pagpapakain, pakainin ang fry ng 4 hanggang 5 beses sa isang araw, siguraduhin na ang pagkain ay sapat para sa lahat. Pagmamasid, suriin ang paglaki ng fry at ayusin ang dami ng pagkain kung kinakailangan. 4. Paglipat sa growing pond. Paghahanda ng growing pond, linisin ang growing pond at siguraduhin na ang tubig ay malinis at may sapat na oxygen. Paglipat, ilipat ang mga fry sa growing pond kapag umabot na sila sa isang tiyak na sukat, mga 2 hanggang 3 cm. 5. Pagpapakain ng tilapia. Pagpili ng pagkain, gumamit ng pagkain na angkop para sa laki ng tilapia. Pagpapakain, pakainin ang tilapia ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, siguraduhin na ang pagkain ay sapat para sa lahat. Pagmamasid, suriin ang paglaki ng tilapia at ayusin ang dami ng pagkain kung kinakailangan. 6. Pag-iingat sa kalusugan ng tilapia. Paglilinis ng pond, regular na linisin ang pond upang maiwasan ang pagdami ng mga sakit. Pag-iwas sa sakit, magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, tulad ng paggamit ng malinis na tubig at pagkain. Paggamot kung may sakit ang tilapia, kumonsulta sa isang veterinaryo para sa tamang paggamot. 7. Pag-aani ng tilapia. Pag-aani, aanihin ang tilapia kapag umabot na sila sa isang tiyak na sukat, mga 300 hanggang 500 gramo. Pag-iingat, ay handle ang tilapia ng maingat upang maiwasan ang pinsala. Pagbebenta, ibenta ang tilapia sa mga merkado o restaurant. Mga karagdagang tip. Pagmamasid sa temperatura ng tubig, panatilihin ang temperatura ng tubig sa pagitan ng 25 hanggang 30 degrees Celsius. Pag-iingat ng tubig, panatilihin ng tubig sa pagitan ng 6.5 hanggang 8.5. Paggamit ng net, gumamit ng net upang maiwasan ang pagtakas ng tilapia. Pag-iwas sa polusyon, iwasan ang paggamit ng mga kemikal na maaaring makapinsala sa tilapia. Ang pag-aalaga ng tilapia ay isang kapaki-pakinabang na negosyo. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga, maaari kang magkaroon ng isang matatag na supply ng masarap at masustansyang isda. Ang tilapia ay isang uri ng isda na popular sa pag-aalaga dahil sa mabilis nitong paglaki at kakayahang mabuhay sa iba't ibang kondisyon. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon sa pag-aalaga ng tilapia. Pagpili ng uri ng tilapia. Mayroong iba't ibang uri ng tilapia, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang Nile tilapia, Oreochromis niloticus, at Mozambique tilapia, Oreochromis mozambicus. Ang Nile tilapia ay mas malaki at mas mabilis lumaki kaysa sa Mozambique tilapia. Paghahanda ng pond o tangke. Sukat. Ang sukat ng pond o tangke ay dapat na sapat para sa bilang ng tilapia na iyong aalagaan. Tubig. Ang tubig ay dapat na malinis at may tamang temperatura. 25 hanggang 30 degrees Celsius. Oxygen. Ang tilapia ay nangangailangan ng sapat na oxygen sa tubig. Maaaring maglagay ng aerator o water pump para sa mas mahusay na oxygenation. Pagkain. Ang tilapia ay omnivorous, kaya maaari silang pakainin ng iba't ibang uri ng pagkain, tulad ng commercial fish feed, algae, at iba pang mga halaman at insekto. Pag-aalaga ng tilapia. Pagpapakain, pakainin ang tilapia ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Ang dami ng pagkain ay dapat na sapat para sa kanilang pangangailangan. Paglilinis, linisin ang pond o tangke ng regular upang maiwasan ang pagdami ng algae at iba pang mga dumi. Pagkontrol sa sakit, maging maingat sa mga sakit na maaaring makaapekto sa tilapia. Maaaring mag-consult sa isang veterinarian para sa mga gamot at paggamot.
Pag-aani, ang tilapia ay maaaring anihin kapag umabot na sila sa tamang laki. Mga karagdagang impormasyon. Pag-aalaga sa tilapia sa bahay, ang tilapia ay maaari ring alagaan sa bahay sa pamamagitan ng paggamit ng tangke o aquarium. Pag-aalaga sa tilapia sa komunidad. Ang pag-aalaga ng tilapia ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang magkaroon ng dagdag na kita. 3. Mga hamon sa pag-aalaga ng tilapia. Ang pag-aalaga ng tilapia ay maaaring magkaroon ng mga hamon, tulad ng pagkontrol sa sakit, pagpapanatili ng kalidad ng tubig, at paghahanap ng mga mamimili. 3. Conclusion. Ang pag-aalaga ng tilapia ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na negosyo o isang nakakatuwang libangan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang mga pamamaraan at pag-aalaga, maaari kang magkaroon ng malusog at masaganang ani ng tilapia. Ang tilapia ay madaling kapitan sa iba't ibang sakit, at ang pag-aalaga ng malusog na tilapia ay nangangailangan ng pag-iingat at pag-unawa sa mga karaniwang sakit na maaaring makaapekto sa kanila. Narito ang ilang karaniwang sakit ng tilapia at mga paraan upang kontrolin ang mga ito. 1. Bacterial infections. Aeromonas, ito ay isang karaniwang bakterya na maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas tulad ng pagkawala ng gana, pagka-lethargic, pamumulan ng balat, at pagdurugo. Streptococcus, ang bakteryang ito ay maaaring magdulot ng pagka-lethargic, pagkawala ng gana, at pagdurugo sa palikpik at buntot. Edwardsella, ang bakteryang ito ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng tilapia, lalo na sa mga batang isda. Pagkontrol. Pagpapanatili ng kalidad ng tubig, ang malinis na tubig ay mahalaga para sa kalusugan ng tilapia. Regular na linisin ang pond o tangke at panatilihin ang tamang antas ng oxygen. Paggamit ng probiotics, ang probiotics ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng tilapia at maiwasan ang mga bacterial infection. Paggamot kung may sakit ang tilapia, maaaring gumamit ng antibiotics na inireseta ng isang veterinaryo. 2. Parasitic infections. Ik. Ang ik ay isang parasito na nagdudulot ng mga puting tuldok sa balat ng tilapia. Gillflukes. Ang mga gillflukes ay mga parasito na nakatira sa gills ng tilapia at maaaring magdulot ng hirap sa paghinga. Anchorworms. Ang anchorworms ay mga parasito na nakakabit sa balat ng tilapia at maaaring magdulot ng pagdurugo at impeksyon. Pagkontrol. Paggamit ng salt, ang pagdaragdag ng asin sa tubig ay maaaring makatulong na patayin ang mga parasito. Paggamot, maaaring gumamit ng mga gamot na inireseta ng isang veterinaryo upang patayin ang mga parasito. Pag-iwas, ang pagpapanatili ng malinis na pond o tangke ay makatutulong na maiwasan ang pagkalat ng mga parasito. 3. Viral infections. Viral hemorrhagic septicemia. VHS. Ang VHS ay isang nakamamatay na sakit na maaaring magdulot ng pagdurugo sa mga panloob na organo ng tilapia. Spring viremia of carp, SVC. Ang SVC ay isang sakit na maaaring magdulot ng pagka-lethargic, pagkawala ng gana, at pagdurugo sa mga palikpik at buntot. Pagkontrol. Pag-iwas. Ang pag-iwas sa pagpasok ng mga sakit sa pond o tangke ay mahalaga. Bumili ng mga tilapia mula sa isang maaasahang supplier at ihiwalay ang mga bagong isda sa loob ng ilang araw bago ilagay sa pangunahing pond o tangke. Paggamot. Walang epektibong paggamot para sa mga viral infection. 4. Nutritional deficiencies. Vitamin deficiency. Ang kakulangan sa mga bitamina ay maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas tulad ng pagka-lethargic, pagkawala ng gana, at pagdurugo. Mineral deficiency. Ang kakulangan sa mga mineral ay maaaring magdulot ng mga problema sa paglaki at kalusugan ng tilapia. Pagkontrol. Paggamit ng high-quality na pagkain, pakainin ng tilapia ng high-quality na pagkain na may sapat na bitamina at mineral. Pagdaragdag ng supplements, maaaring magdagdag ng mga supplements sa pagkain ng tilapia kung kinakailangan. Mga karagdagang tip. Regular na pagmamasid. Regular na suriin ang tilapia para sa mga palatandaan ng sakit. Paghihiwalay ng mga may sakit, ihiwalay ang mga may sakit na tilapia mula sa malulusog na isda upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pagkonsulta sa veterinaryo, kung may sakit ang tilapia, kumonsulta sa isang veterinaryo para sa tamang paggamot. Ang pag-aalaga ng malusog na tilapia ay nangangailangan ng pag-iingat at pag-unawa sa mga karaniwang sakit na maaaring makaapekto sa kanila.
Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito, maaari mong bawasan ang panganib ng mga sakit at mapabuti ang kalusugan ng iyong mga tilapia.